So, good morning po. Ating pong handa ang ating sarili para sa ating pakikinig na salita ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Atin pong basahin muli ang Psalms 5:1-12. Kung nariyan na po kayo, sabayan nyo na lamang ako Give ear to my word, O Lord, consider my groaning. Give attention to the sound of my cry, my King and my God, for to you do I pray. O Lord, in the morning you hear my voice in the morning. I prepare a sacrifice for you and watch. Verse 4, For you are not a God who delight in wickedness, evil may not dwell with you. Verse 5, The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. Verse 6, You destroy those who speak lies. The Lord abhorred the bloodthirsty and deceitful man. Verse 7, But I thought the abundance of your steadfast love will enter your house. I will bow down towards your holy temple in fear of you. Verse 8, Lead me, O Lord, in righteousness, because of my enemies make your way straight before me. For therefore is no truth in their mouth. Their inmost self is destruction. Their throat is open grave. They flatter with their tongue. Make them bear their guilt, O God. Let them fall by their own counsels. Because of the abundance of their transgression, cast them out, for they rebelled against you. Verse 11, But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy, and spread your protection over them. And those who love your enemy may exult in you. For you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with a shield. Tayo po'y manalangin. Ama, banal, Diyos at dakila sa lahat. Ako po ngayon ay dito nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, ibababa ang inyong salita. Gabayan niyo ako, Panginoon, Lord God, kung paano niyo ginabayan ang bawat elders, Panginoon, maging ang aming mga pastor sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, sa pulpito. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Patuloy na mag-lead sa amin, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, Lord. At hindi, Panginoon, Lord God, na magkaroon ng mga informal na salita, bagkus formal na salita, Panginoon, ang aking ibaba, Panginoon, na patuloy akong mag-lean sa iyo, Panginoon, at hindi sa aking sariling pangunawa. Patuloy niyo po akong gabayan, Panginoon, sa oras at araw na to, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras at araw na to, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang ating nabasang awit ay isang panalangin kung sang taimtim na humihingi si David ng awa sa Diyos. Makikita natin na nahihirapan siya dahil sa kanyang mga kaaway. Maraming beses na nagkaroon ng gantong sitwasyon sa buhay niya. Isa na dito ang senaryo sa buhay ni Haring Saul. Dahil sa nalaman ni Saul at si David ang magiging sunod na hari, na papalit sa kanya bilang hari, at nainggit sa kanya ito. Gusto niyang ipapatay si David, at maraming beses na rin naman nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Saul ni David. Subalit hindi niya ito pinatay. May isang senaryo sa buhay ni David at Saul, isang pagkakataon na kaya niya na itong patayin. Sapagkat habang dumudumi si Haring Saul sa isang kuweba, naroon siya at sinasabihan, may nagsabi sa kanyang kasamahan ni David na pagkakataon na siyang patayin ito. Pagkakataon na ni David na patayin si Saul. Subalit, mas pinili niyang punitin ng kapirasong tela sa damit ni Saul at nakonsensya pa nga si David.
Pagkalabas ng kuweba, sumigaw si David sa ibabaw ng isang bulubundukin at sinigaw niya na nagkaroon siya ng pagkakataon na bawian ang buhay ni Saul. Pero hindi niya ito tinuloy. Makikita natin dito, bagamat si David na ang haring pinili ng Diyos, bilang hari ng Israel, mas pinili pa rin na ipakita ang pagmamahal niya at paggalang sa nakaupong hari. Sa mga naging matinding kalaban niya ang kanyang sariling anak, na naibahagi na rin naman sa atin ni Elder J. Napilitan siyang umalis sa kaharian nang maghimagsik si Absalom. Nagsimula ito ng gasain ni Amon si Tamar, na kapatid ni Absalom. Dahil dito, naghiganti si Absalom at pinapatay si Amon. Matapos iyon, tumakas siya at nagtago siya ng 3 taon sa ibang lugar. Pero dahil mahal siya ni Haring David, pinabalik pa rin siya sa kaharian at dahil doon gusto siyang makausap ni Absalom. Ngunit dahil sa dami nga ng ginagawa ni David, dahil siya isang hari, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon makapag-usap. Dahil dito, nagakla si Absalom at inakit niya ang buong Israel na maghimagsik. Dahil sa maraming naniwala kay Absalom, ginawa siyang hari ng mga Israel. Ginawa siyang hari ng ilang Israel. Kaya napilitang tumakas si David at nagtago. Ngunit na magkaroon ng labanan sa kagubatan ng Ephraim, kung saan natalo ang hukbo ni Absalom sa hukbo ni Jeroboam, habang tumatakas, nasabit ang kanyang buhok sa isang puno na iwan siya roon na habang tumatakbo ang kabayo. Nang narinig ito ni Joab, na isa sa mga pinuno ni David, agad niyang pinapatay si Absalom. Kaya dito natin mababasa sa 2 Samuel na binasa at matinding lungkot ni David. Sabi niya, "O Absalom, anak ko, namatay ka. Sana ako na lang ang namatay at hindi ikaw." Kahit naghimagsik si Absalom, makikita natin kung gaano siya kamahal ni David. Bilang isang ama, siyempre, mahal natin ang ating anak. Dahil sa mga pangyayaring ito na isulat ang Psalms 3 hanggang ito bilang panaghoy ni David laban sa kanyang mga kaaway. Sa magkakasunod ng mga awit na ito, makikita natin kung paano niya pinaubaya ang lahat sa Diyos. Hindi niya hiningi na parusahan ng kanyang mga kaaway, kundi inilarawan lang niya ang kanilang mga ginagawa, kasamaan na dala nila sa Israel. Sa kabila ng lahat, nanatili ang tiwala niya sa Diyos. Dahil alam niya na siya pa rin ang gaganti sa kanya. Diba? Alam naman natin na sa Diyos pa rin ang paghihiganti. Ang Diyos ang gumagabay sa atin upang mamuhay ng matuwid. Kaya ang pamagat natin ngayon ay guide through His righteousness. Makikita natin ito sa unang punto kung paano humingi si David ng pansin mula sa Diyos. Kaya ang unang puntos natin ngayon ay seeking God's attention. Humingi si Haring David ng pansin at tulong mula sa Diyos dahil may mga nagbabantang kaaway sa kanya. Dahil dito lagi siyang nag-aalay tuwing umaga ng hayop at inaalay ang isang panalangin. Panalangin ng panaghoy upang kaawaan siya ng Diyos, sapagkat alam niya na maraming banta sa kanya at naninira. Ilan rin dito dahil sa mga kinakatakot niya yung mga susunod na henerasyon ng mga hari. Nakita naman natin na binalaan sila ni Samuel about dito. Na sinasabi ni Samuel na dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng pinuno tulad ng mga karating nilang bansa, ay maaaring kunin sa kanila ang lupain ng kanilang hari at gawing alipin ang kanilang mga anak. Pero dahil nga hindi nakokontento ang mga Israelita sa pamumuno ng mga hukom at tulad ni Samuel na hukom din, mas gusto pa nilang magkaroon ng isang hari na mag-aalipin sa kanila. Bilang hari, alam din ni David na ang panganib ng pagkakasala. Kaya nag-aalala siya
na baka sa mga susunod na pinuno ay ilayo ang Israel sa Diyos. At nakita naman natin to nangyari. Kung mababasa natin ang First King hanggang Second King at ang First Chronicles and Second Chronicles, na talagang nalayo ang bansang Israel sa kalooban ng Diyos at patuloy silang inalipin ng ibang bansa. Kaya naman makikita natin dito na nagsasakripisyo si David tuwing umaga upang ipakita ang kanyang pagsunod at pananalig bilang tapat na lingkod. Nananalangin siya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan upang mapanatili silang matuwid sa harapan ng Diyos. Makikita natin dito na ang paghingi ni David sa habag ng Diyos at mapapansin din natin na ang panalangin ni David ay isang uri ng pagbagsak para sa kanyang mga kaaway. Sapagat isa ito sa mga nagiging hadlang sa kalooban ng Diyos. Alam ni David na ito rin ang magiging dahilan ng pagkalipol ng Israel kung patuloy itong lalakas. Sa hinaharap, ito rin ang mga naging dahilan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtulak sa kanila para masakop ng ibang lahi. Kung ating babasahin ng Biblia, maraming beses na silang kamuntikan malipol. Kung babalik tayo sa panahon ni Jacob, sa panahon ni Jose sa Egypt, dahil sa kabutihan ng Diyos, ginawa niyang gobernador si Jose. Kundi dahil dito, nalipol na siguro ang angkan ni Jacob dahil sa pagkagutom. Isa lamang ito sa mga halimbawa ng dahilan ng pagkalipol at pagkaubos ng angkan nila. Sa panahon ni Esther, nang nagkaroon ng personal na alitan si Mordecai at si Haman, kaya gustong ipaubos ni Haman ang lahi ng Jew. Kaya gayon na lamang ang panalangin ni David para sa kanyang mga kaaway. Ito rin ang mga nagiging dahilan sapagkat nais nila mawala ang lahi ni David. Tandaan natin, alam naman natin kung saan ipapanganak ang Mesaya, sa lahi ni David at sa Jew. Kaya ganun na lamang ang gawa ng kaaway o sabihin na natin ginawa ni Satanas para malipol ang Israel o malipol ang Jew. Isa sa pinakamahalagang ginawa ni David ay ang pagdarasal at paghahandog tuwing umaga. Pinapakita nito ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Dahil sa kanyang pagising pa lang ay inuuna niya na ang pagsamba at pananalangin upang malugod sa kanya ang Diyos at makontento sa araw na dadaan. Mabuti na lamang ngayon, sa ating panahon, hindi na natin kailangan pumunta pa sa templo at mag-alay ng hayop. Siguro kung meron tayo dito, iba yung amoy ng harapan natin lagi, di ba? Dahil sa dugo ng mga hayop. Kung babasahin din naman natin ng John 4, na dun sa babaeng Samaritana, na sinabi din ng Panginoong Hesus na hindi na kailangan pumunta ng isang partikular na templo upang sumamba, sapagkat sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon na sasambahin siya ng mga tao sa espiritu at katotohanan. Nang namatay si Jesus sa krus, napunit ang tabing sa loob ng templo, na nangangahulugang malaya na tayo makakalapit sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng isang saserdote upang mag-alay o magsakripisyo dahil ang Panginoong Hesus mismo ang naging pinakamataas na pari na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Gayunpaman, hindi na ito nangangahulugan na hindi na tayo pupunta sa ating simbahan tuwing linggo. Baka maging dahilan natin, okay na pala eh. Hindi ko na pala kailangan magsimba, okay na pala sa bahay manalangin na lang. Sinasabi naman sa ikaapat na utos na dapat natin galangin o ipagdiwang ang Sabat. Na ngayon ay tinatawag na nating araw ng Panginoon. Sapagkat ang araw ng linggo na buhay ang Panginoong Hesus. Sa loob ng 6 na araw tayo nagtatrabaho, kaya marapat lamang na italaga natin ang isang araw sa Diyos bilang pagpapakita at ating pagpapasalamat sa Kanyang ginawa sa 6 na araw para sa atin. Nais ng Diyos na hindi lang dapat natin siyang sambahin tuwing linggo sapagkat nilikha tayo ng Diyos upang sumamba at magsaya sa Kanyang presensya. Pero ganun pa man, marami sa atin kahit alam na napopoot ang Diyos sa kasalanan,
ay patuloy pa rin itong ginagawa. Kahit na pagkatapos nito ay makakonsensya siya at ikakalungkot sapagkat di naman ito gusto ng banal na Espiritu para sa kanya. Tandaan natin, galit ng Diyos sa kasalanan. Hindi siya naglulugod dito. Sapagkat alam natin na ang nais ng Diyos ay ang hustisya sa mga pagkakasala. Kaya ang sunod na puntos natin ngayon ay ang God who loves justice. Kung babasahin ulit natin ang Psalms 5:4-6, pinapakita ni Haring David na hindi nalulugod ang Diyos sa kasamaan sapagkat muhing-muhi nga siya rito. Walang puwang ang kasalanan sa kanya sapagkat siya ay makatarungan at banal. Kaya nga merong impyerno upang dito dalhin ng mga demonyo at mga taong di nananampalataya sa kanya. Marami sa atin ang naligtas na, kaya wag na nating naisin na tayo ay magkasala pa. Kaya't nais ng Diyos na mamuhay tayo sa katwiran at bumase lamang tayo sa kanyang karunungan. Huwag tayong makisabay sa takbo ng mundong ito. Tandaan natin ang mundong ito, sabi nga, will pass away sabi ng Panginoon. Pero yung salita niya, habang buhay yun. Makakasama natin siya pagdating sa kalangitan at habang buhay natin i-enjoy ang kanyang presensya. Baguhin na natin ang kasanayan na bumabase tayo sa karunungan ng mundo sapagkat maliligaw lamang tayo. Kung mababasa natin ito maigi at bibigyan nating pansin, binibigyan din ni David na kahit ikaw pa ang pinakamayaman o pinakamapangyarihang tao, hindi ka makakaligtas sa hustisya ng Diyos kung ikaw ay nabubuhay sa kasamaan at walang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Walang lugar sa Kanya mapagmataas at palalo. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong manatili mapagpakumbaba at handang sumunod sa Diyos. Huwag tayong magpalinlang sa mundong ito. Maikli lamang ang buhay at sa huli lahat tayo magbabalik sa alabok. Hindi natutuwa ang Diyos sa anumang mga uri ng kasalanan, kundi kanyang kinamumuhian ito. Ang hatol para sa mga makasalanan ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Kung mababasa natin sa Isaiah 35 verse 8-9, sinasabi doon, magkakaroon ng isang maluwag na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at ang mga hangal. Walang leyon o mabangis na hayop na makakapasok roon. Makikita natin dito na walang kasalanan o dungis na maaaring makapasok sa langit. Sapagkat naroon ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, maaari na tayong lumapit sa Diyos. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay nalinis at napalaya mula sa kasalanan. Nung siya ay namatay sa krus, napunit ang tabing sa loob ng kabanal-banalan ng templo, isang simbolo na madali na tayo makakalapit sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Sino ba may pagmamalaki dito? Wala naman, miski ako. Kahit ikaw pa ang gumawa ng pinakamabuting gawain, ang lahat ng ito ay parang isang maruming basahan sa kanyang harapan kung ito ay pagmamalaki natin. Na kung makababasa natin to, kung gusto nyong basahin sa Isaiah 64 verse 6. Kahit ikaw na ang pinakabanal na tao, hindi pa rin ito sapat upang makapasok sa kaharian ng Diyos kung wala kang tunay na pananampalataya kay Kristo. Tandaan natin, walang sino man ang tunay na mabuti na mababasa natin sa Romans 3:10. Kung hindi dahil sa dugo ni Jesucristo, hindi tayo makakapasok sa langit. Maraming tao ang nais lamang si Jesus bilang tagapagligtas. Ngunit hindi nila siya kinikilala bilang hari ng kanilang buhay. Hindi naman pwedeng ganun Tagapagligtas mo lang siya. Hindi mo siya susundin. Hindi ka susunod sa kanyang mga kautusan. Magkasama yon. Diba? If you love God, you will love His commandments. Magkasama yon. Hindi sapat na basta-basta maniwala na lang tayo na iniligtas niya tayo mula sa kasalanan kung wala namang pagsunod.
Dapat itong pagsamahan ng pananampalatayang may pagsunod sapagkat kung walang pagsunod, patay ang pananampalataya natin. Mababasa natin to sa Santiago 2:26. Tandaan natin, faith without work is dead. Ngayon, kung sinasabi mo yung faith mo ay gawa lang ng mga mabuti, pero dahil kagustuhan mo lang yan at hindi mo kagustuhan ng Diyos, dead pa rin yan. Tandaan natin, walang silbi ang paggawa ng mabuti sa harap ng Diyos kung ito ay hindi para sa ikalulugod niya. Kung wala ka naman talagang kaligtasang natatamasa. Sabi nga, lahat ng mga mabuti nating nagawa ay isang maduming basahan lamang sa harapan niya. Dahil patay tayo sa ating kasalanan, wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Ngunit dahil sa katapatan ng Diyos, iniligtas niya pa rin tayo mula sa kaparusahan ng ating kasalanan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, kung sino man ang manampalataya sa kanya ay magkakaroon ng isang buhay na walang hanggan. John 3:16. Paboritong verse natin, sa ulado natin. Ang ating nagagalak na ang banal na Diyos kung tapat tayo sa mga pangako niya. Sa kabila ng pagkakasala natin, ay pinili niya pa rin tayong iligtas. Kaya ang ating sunod na puntos ay the confidence of the faithful. Next slide po. Confidence of the faithful na mababasa natin sa Psalms 5 verse 7 to 8. Kung ating babalikan ang buhay ni Haring David at Haring Solomon, makikita natin ang katapatan ng Diyos rito. Makikita natin dito na si David ay bagamat isang mandirigma, hindi siya hinayaan ng Diyos na mamatay sa digmaan. Bagkus, namatay siya sa katandaan. Kung ating babasahin ang huling araw ni David dito sa lupa, na masyado na siyang nilalamig kapag manipis na kumot. Ang nais niya ay makapal na kumot. Sapagkat napakasensitibo na ng kanyang balat dahil nga sa kanyang katandaan. Minsang ninais ni David na ipagtayo ng templo ang Diyos. Ngunit hindi ito niloob ng Diyos. Sa halip, sinabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ng Diyos sa kanya, na ang anak niya ang magtatayo nito ay si Haring Solomon. At makikita natin dito na naipagtayo siya ni Haring Solomon ng isang templo. Isa rin sa mga nagustuhan ng Diyos kay Haring Solomon ay humingi si Solomon ng isang karunungan na kung mapapansin natin ang kadalasan hinihingi ng mga hari ay isang mahabang buhay, kayamanan, at yun nga katulad ni David na mapapunta sa kanyang kamay ang kanyang mga kaaway. Pero si Haring Solomon ang hiningi niya ay isang karunungan. Natupad ang pagpapatayo ng templo sa pamamagitan ni Solomon. At naitayo ang isang pinakamagandang templo sa kasaysayan ng Israel. Bukod dito, nangako ang Diyos kay David na ang kanyang lahi ay magbubunga ng isang hari na maghahari magpakailanman. At ito nga ang ating Panginoong Hesus. Bagamat ang Israel ay paulit-ulit na sumamba sa Diyos-Diyosan, pero kahit naging saway lang Israel, hindi binali ng Diyos ang kanyang pangako. Sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, pagsuway, patuloy silang iniligtas ng Diyos mula sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kahit ganoon natupad pa rin ang pinanganak ang Panginoong Hesus sa lahi ni David, na mababasa natin sa Romans 1:3. Sa kabila ng kawalan ng katapatan ng Israel at Juda, nagpatuloy ang Diyos sa kanyang pangakong kaligtasan, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa ating lahat. Bilang mga mananampalataya, masasabi ba natin ngayon na tapat sa atin ang Diyos? Siyempre naman.
Lahat ng kanyang pinangako ay natupad na at natutupad pa rin sa ating buhay. Di lang yan, marami ng kasulatan ng natupad. Marami ng mga pangyayari sa buhay ng mundo natin na naisulat at nangyari na nga. Maraming babala mula sa kasulatan ang naganap na sa ating panahon. Mga nagpapatunay ng kanyang salita. Ang ating kaligtasan ay natatamasa natin ngayon sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya't dapat tayo magalak at magpasalamat. Isang paraan upang mas maranasan natin ang kanyang presensya ay isa dito ang pananalangin natin at pagbabasa ng kanyang salita. Sa tuwing may natututunan tayo sa Biblia, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating kaluluwa, na masatisfied tayo. Tandaan natin na hilingin natin sa Diyos na maging matamis na parang isang honey ito. Di ba sinabi niya rin sa awit yon? Ang kautusan mo ay maging isang matamis sa aking labi. Matamis na pulupukyutan sa aking labi. Kung ating ihilingin sa Diyos na bawat salita niya ang magbigay sa atin ng kasiyahan, tapat ang Diyos sa ating mga pangangailangan, hindi niya tayo pinagkukulang. Kaya't magalak tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tulad ni Haring David at higit sa lahat ng ating Panginoong Yesus, na patuloy na nanalangin sa Ama na nagiging halimbawa sa atin upang ipakita sa atin ang kahalagahan ng pananalangin. Bagamat siya'y Diyos, nung siya'y nagkatawang tao, pinakita niya sa atin na nagturo kung paano manalangin at magbasa na mababasa natin din sa Matthew 6. Huwag nating hayaan na lumamig ang ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong makontento sa pakikinig lamang ng preaching dito. Dito na lang tayo makapanalangin. Kausapin natin siya araw-araw. Maglaan tayo ng oras para manalangin. At busugin ang ating espiritu ng kanyang salita. Sa gantong paraan, mas marami tayong maalala mula sa banal na espiritu upang maiwasan din natin ang mga pagkakasala at di basta-basta mahulog rito. Tating tandaan, hindi yung mga taong nagkakasala ang mga malayo sa apoy, kundi yung mga malalapit sa apoy. Sino ba yung mga napapaso? Di ba yung mga malalapit sa apoy? Kaya bakit ka palalapit sa isang kasalanan o isang tukso? Ayaw ng Diyos sa kasamaan. Kaya sa halip, napupuot siya sa mga gumagawa nito. Mas mainam na ipanalangin natin sila. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga paninirang puri. Mga kasinungalingan na madalas pinaniniwalaan kahit na ikaw ang nagsasabi ng totoo. Atin tingnan at talakayin kung paano ipinalalangin ni Haring David. At ang susunod nating puntos ay prayer against the wicked. Next slide. Si Haring David ay nanalangin para sa kanyang mga kaaway na laging nagnanais na siya ay mapahamak. Makikita natin kung paano niya inilarawan ng mga taong ito na puno ng paninira ang kanilang dila at may masamang balak laban sa kanya. Ngunit sa halip na magiganti, pinapakita niya ang awa sa kanila. Ang kanyang panalangin na ibabala sa kanila na huwag nang magpatuloy sa kasamaan. Pinapakita rin dito kung gaano kalakas ang epekto ng salita. Alam naman natin bilang isang hari, hindi naman lahat ay handang magpasakop sa kanya. Alam naman natin na may mga opisyalis na mga nag-trader sa kanya. Kung babalikan natin ang anak ni David na si Absalom, may mga nahikayat ito na kumampi sa kanya, na isa dito ay si Ahitopel, na mababasa natin sa 2 Samuel 17:1-23. Si Ahitopel ay pinakamagaling na tagapayo ni David, pero nahikayat siya ni Absalom, at siya ang nagplano kung paano ito mapapatay. Isa rin dito si Shimei na kamag-anak ni Saul. Ininsulto siya habang binabato siya ng dumi
at bato nung oras na tumatakas siya kay Absalom. Maraming insulto at plano pang napagpatay ang ginawa kay David. Pero ipinapanalangin niya na lamang ito. Isa rin sa mga halimbawa natin dito ang Panginoong Hesus. Sari-saring sampalang dinanas niya, kahit wala naman siyang kasalanan. Di ba yun, nasa harap siya ng Sinedrin? Marami ang sumampal sa kanya. Pinunit pa ang kanyang damit. Pero nung siya'y pinako, isa sa mga huling salita niya ay patawarin niyo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Tandaan natin kahit isang mapanirang salita lang, kaya nitong sirain ang pagkatao ng isang tao. Tulad ng isang maliit na batong magpapalabo sa malinaw na tubig. Di ba kapag naghulog ka ng bato sa isang batis, lumalabo ito. Ganun niya sinisira ang pagkatao ng isang tao. Isang apoy na maliit, kaya magsimula ng isang sunog. Bilang aral sa ating mga Kristiyano, maging isang halimbawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Dapat tayong mag-ingat sa ating mga pananalita. Matuto tayong magpigil, magpatawad, ipanalangin natin ang mga kapatid natin upang hindi sila mahulog sa mga kasalanan. Mahalagang manalangin upang magkaroon tayo ng hangarin na sundin ng Panginoon at maging malinis lagi ang hangarin ng ating puso at matutong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Iwasan na natin yung mga biro o usapan na maaaring makasira sa relasyon. Kung may hindi pagkaunawaan, mas mabuting ayusin na ito ng maayos at huwag nang ipamalita pa sa iba. Sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo, patuloy natin silang ipanalangin at ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. Kung sila'y maniniwala, makakasama natin sila sa kaharian ng Panginoon. Kung hindi, sila ay mananagot sa kanilang mga kasalanan mula sa paghatol ng kanilang mga ginawa. Huwag tayong panghinaan ng loob kung may mga kapatid tayong nalilihis na ng landas. Malay natin, balang araw, bumalik sila sa pananampalataya. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Lucas 13:30, may mga nahuhuli na magiging una, at may mga nauuna na magiging huli. Ipanalangin natin sila, kung may pagkakataon, ipangaral natin ang salita ng Diyos. May lingguhan din tayong outreach, o mamaya meron ulit. Buwan ng pangangaral ng Ebanghelyo at discipleship tuwing Biyernes na maaari nating salihan. Hindi natin maaaring mahalin ng Diyos pero sasabihin natin na hindi natin mahal ang ating kapwa. Kaya nga may ate, magkasama yon. Hindi mo pwede paghiwalayin. Sa ganitong paraan, mas magiging maliwanag ang ating kaligtasan at mas lumalakas ang ating tiwala sa Diyos. Dahil alam nating iniligtas niya tayo, kaya ang kasunod na punto natin ngayon is confidence for all who trust. Next slide po tayo. Kung babasahin natin ang istorya ng 1 Samuel 17 tungkol sa istorya ni David at Goliath, bago harapin ni David si Goliath, pinaliwanag muna niya kay Haring Saul kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa kuko ng leon at oso. Dahil dito, matibay ang kanyang tiwala na liligtas din siya ng Diyos laban kay Goliath. Nakita natin dahil nabanggit niya ang Diyos ay nagtitiwala sa kanya, agad naman nagtiwala sa kanya ang Panginoon. Nagtiwala agad si Saul kay David. Bagamat siya'y bata, napaka-imposible naman talaga na matalo ni David si Goliath. Pero alam niyang hindi siya ang tunay na lalaban dito, kundi ang Diyos mismo. Dahil sa kanyang pananalig, natalo niya si Goliath sa pamagitan ng isang pirasong bato na tiniredor niya lamang sa ulo.
Isa pang halimbawa ng pananalig sa Diyos ay si Hana na mababasa natin sa 1 Samuel 2. Lagi siyang pinagtatawanan at minamaltrato ni Penina dahil wala siyang anak. Sa kabila nito, hindi siya nagalit o gumanti, sali patuloy siyang nanalangin at humingi ng anak sa Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, pinagpala siya ng Diyos at nagkaanak siya ng isang batang lalaki na pinangalanan niyang Samuel, na kung saan pinagkaloob niya ito sa templo. Marami pang kwento sa Biblia kung paano nagtiwala ang mga lingkod ng Diyos sa Kanya. Kahit sila ay pinapahirapan na tinuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Isa na rin dito ang mababasa natin ang unang nakaranas ng pagbato na naging dahilan ng pagbabago ni Saul at naging si Paul. Binato siya hanggang sa mamatay at sinabi niya ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kahit sila ay pinahirapan at inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sila sumuko. Si Hana at si David ay ilan lamang sa mga naging kasangkapan sa plano ng Diyos. Kung hindi na nanalangin si Hana, may Samuel ba na gagamitin ng Diyos para ipili ang hari ang magiging pinagmulan ng lahi ng Panginoong Hesus? Bagamat mangyayari pa rin ito, mangyayari pa rin ang plano kahit wala sila. Pero naging magandang halimbawa sila ng pananampalataya. Ang Panginoong Hesus mismo ang isang pinakamainam na halimbawa ng pananampalataya at pananalangin. Hanggang ngayon, siya ay namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama, kaya't patuloy tayong magtiwala at manalangin at huwag mawalan ng pag-asa sa anumang pagsubok na ating hinaharap. Kung ating babalikan ang 5 puntos natin, makikita natin ang panalangin ni David laban sa kanyang mga kaaway ay tinatawag na imprecatory prayer. Next slide po tayo. Imprecatory prayer. Ano ba ang pananaw ng Reformed Theology about sa imprecatory prayer? Ang imprecatory prayer ay isang panalangin na humihiling sa Diyos ng kanyang paghuhukom laban sa masama. May matibay itong pundasyon sa Biblia, lalo na na mababasa natin sa ito, na tinatakal natin ngayon, Psalms 5, Psalms 10, Psalms 35, Psalms 69, at Psalms 109. Gayunpaman, ang Reformed theologians ay maingat sa paglapit sa temang ito, na isinaalang-alang ang parehong teolohikal at pastoral na aspeto. Ang imprecatory prayer ba ay biblical at nakasentro sa Diyos? Oo. Ang Reformed tradition ay nagtuturo ng mga imprecatory prayers. Ito ay bahagi ng divinely inspired scripture at may tamang gamit sa buhay ng pananalangin ng isang Kristiyano. Hindi ito nagmula sa personal na paghihiganti. Dito dapat ipag-prayer natin na kaya natin siya ipananalangin, panalangin ko, mawala ka na, mga ganun. Hindi. Kundi, pinapakita lang ito ng isang pagnanais na makita ang hustisya ng Diyos at imapangaral sa Kanya, maparangalan ang Kanyang pangalan. Halimbawa, sa Awit 69, verse 9, na ginamit ni Jesus sa John 2:17. Ang katarungan ng Diyos at ang tipan sa Kanyang bayan. Sa lumang tipan, ang mga imprecatory psalms ay nagpapakita ng tipan ng Diyos sa Israel. Dahil ang Israel noon ay theoric nation, ang pagsalungat sa kanila ay direktang pagsalungat sa Diyos. Sa bagong tipan, ang iglesia ngayon ay hindi isang bansa, kundi isang spiritual na katawan ng mga mananampalataya, pero nananatili ang prinsipyo ng Diyos ay ahatol sa kanyang mga kaaway. Tulad ng pinapakita na mababasa natin sa Revelation 6 verse 10, kung saan sumisigaw ang mga martir para sa kanilang hustisya.
Sinabi ni Jesus sa Matthew 5 verse 44 na mahalin natin ang ating kaaway at ipanalangin ng mga umuusig sa atin. Kung parang titingnan natin parang salungat. Kaya nga ang imprecatory prayer ay kadalasan kailangan nating ingatan. Itinuro ni Pablo na ang paghihiganti ay sa Diyos lamang na mababasa natin sa Romans 12:19. Ngunit hindi ibig sabihin na walang lugar ang imprecatory prayer sa bagong tipan. Mababasa rin naman natin ito sa Galatians 1:8-9 na isinumpa ni Pablo ang mga nangangaral ng ibang ebanghelyo. Diba sabi na kung may mga nangangaral ng ibang ebanghelyo sa naiiba sa aming binahagi sa inyo, pagkasumpain siya. Isa rin dito, yung Revelation 6:10, na ang panalangin ng mga martir para sa kanilang hustisya. Isa rin dito ang 2 Timothy 4:14 na pinaubayan na ni Pablo sa Diyos ang paghuhukom kay Alejandro. Paano nga ba gamitin ng tama ang imprecatory prayer? Dapat itong gamitin para sa katwiran ng Diyos, hindi para sa personal na paghihiganti. Maaari itong ipanalangin para sa proteksyon ng iglesia, lalo na laban sa mga bulaang guro at mga umuusig sa mga mananampalataya. Sa kabila ng paghiling ng hustisya, dapat manatili ang pagpapasakop ng Diyos. Siya ang nakakaalam kung ang isang kaaway ay dapat hatulan o akayin sa pagsisisi. Tulad na nangyari kay Pablo na dating tagapag-usig ng iglesia, ngunit naligtas, di ba? Kung sabi nga ni Pablo, siya ang isa sa mga dapat hatulan ng Diyos dahil inusig niya ang iglesia. Ang ginagawa niya, halos nilalabas niya yung mga babae, palabas ng bahay para patayin at batuin. At naging mission niya pa yon. Ang ganitong panalangin ay maaaring gamitin laban sa kasamaan at kay Satanas, lalo na sa pagbagsak ng masamang sistema, patiwalian at mga gawa ng dyablo sa mundo. Kung titingnan natin ito, isa itong pagbabalanse at ng paghuhukom at awa ng Diyos. Dapat itong ipanalangin ng may tamang puso, hindi mula sa galit, kundi sa pagnanais na makita ang katwiran ng Diyos. Tulad ng panalangin ni Jesus sa Lucas 23 verse 34, nanalangin siya para sa mga nagpako sa kanya. Na sinabi niya, di ba? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang huling hatol ng Diyos ay ang pinakamataas na inyo ng imprecatory prayer. Ang panalangin para sa pagbabalik ni Kristo kung saan nahatulan niya ang masasama at itatatag ang kanyang kaharian na mababasa natin sa Revelation 19 verse 11-21. Ang Reformed tradition ay nagtuturo ng imprecatory prayers ay biblikal at may tamang lugar sa buhay ng Kristiyano. Pero dapat itong ipanalangin ng may tamang puso at layunin, hindi para sa personal na paghihiganti, kundi para sa katarungan ng Diyos. Dapat itong gawin ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maaaring hatulan ng Diyos ang masasama, pero maaari rin siyang magdala ng kaligtasan. Sa huli, ang pananalangin ng imprecatory prayer ay paalala na ang Diyos ang hahatol sa kasamaan, ipagtatanggol ang kanyang bayan, at magtatatag ng kanyang kaharian sa tamang panahon. Makikita natin ang panalangin ni David kung paano niya binabalaan ang kanyang mga kaaway. Pinakita rin dito na ang kanyang pangamba na maraming Israelita ang mahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang kaharian. Isa rito sa kanyang mga kinakatakutan na lumayo ang Israel sa tunay na Diyos. Sa awit na ito, pinapakita rin na walang sino mang magiging perpektong hari para sa Israel maliban sa Panginoong Jesus. Siya lamang ang tunay na nakipaglaban sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Bilang anak ng Diyos, nananalangin siya para sa atin at patuloy na gumagabay sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita.
Dahil tayong kaaway ng Diyos, dahil sa kasalanan nating nagawa, kaya tayo napalayo sa Kanya. Ngunit sa Kanyang kabutihan, iniligtas niya pa rin tayo. Ngayon, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tinuturing ng mga anak ng Diyos. Kaya't mas mabuting kilalanin natin siya ng mas malalim sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Kaya ang challenge natin ngayon ay, kaya tayo laging magbasa, mag-alay ng panalangin tuwing umaga upang maging handa sa anumang uri ng pagsubok at maging madali ang pagpapatawad natin. Pagpapatawad natin sa ating kapwa sapagkat tayo may pagkatwiran na ni Kristo na nagpapaalala sa atin na magpatawad sa tulong ng Banal na Espiritu. Ulitin ko, kaya tayo laging magbasa at mag-alay ng panalangin tuwing umaga upang maging handa sa anumang uri ng pagsubok at maging madali ang pagpapatawad natin sa ating kapwa sapagkat tayo ay may katwiran na ni Kristo na nagpapaalala sa atin na magpatawad sa tulong ng banal na kasulat na Banal ng Espiritu. Dati tayong kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, may kagalakan tayo sa ating pananampalataya dahil napatawad na niya tayo at tayo ay nasa Kanyang panig na. Nais ng Diyos na mas kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin upang maging handa tayo sa bawat araw at pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Marapat lamang na ipahayag natin ang kahabagan at tinanggap natin sa Kanya. Marami sa atin porket nakakapagsamba na kapag linggo ay okay na. Isa rin sa mga layunin natin bilang isang lingkod ni Kristo ay magbahagi ng Ebanghelyo. Ang nais niya lamang ay makibaka din tayo para sa Kanyang kaharian, sa paanong paraan, magpahayag ka ng gospel. Tandaan natin na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay parte na rin ng ating pagsamba. Dapat makasanayan na natin na magbulay at magbahagi sa pagsumasamba tayo sa buhay na Diyos. Maraming salamat po. Tayo po umawit ng isang himnal. Makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone. I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight, and I will trust in you. I will trust in you. I'll trust in you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the dark
your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Oh, your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Tayo po'y manalangin. Ama, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, na humingi kami ng tawad sa aming pagkakasala, Panginoon. Sa aming dila, Panginoon Lord, na madalas, Panginoon Lord, na naglilid para sa ikakasira ng aming kapwa. Patawarin mo kami minsan kung nakapag-share kami ng hindi, Panginoon, naayon sa iyong salita. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming paglabas, sa aming pagpapahayag ng iyong salita. Hindi lamang namin mapag-aralan ito, hindi lamang ito maging kaalaman sa amin, kundi mas mapag-aralan namin at may isa pamuhay namin ito ng punong-puno ng kaunawaan at patuloy namin ipakita sa ibang tao ang grasya na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pangangaral ng salita. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo, Panginoon, ginagamit ang simbahan na to glorify you, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon, Lord God, na magbahagi ng Ebanghelyo kung hindi mo sa amin ito pinagkaloob. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa bawat pagpunta namin sa simbahan, bagkus sa araw-araw namin pamumuhay. Sambahin namin kayo, manalangin kami. Sa umaga pa lamang, Panginoon, hanapin na namin ang inyong presensya. Lead mo kami, Panginoon, Lord God, sa kalooban mo lamang, Panginoon. Panginoon, nananabik na kami sa inyong pagbabalik, Panginoong Jesus. Ikaw po ang aming Diyos at Hari tagapagligtas. Amen.